tayong naglalabas ng glycogen kapag mababa naman yung glucose ng isang tao sa dugo. Pag hindi ka kasi kumakain, bababa ang glucose mo eh. So, huhugutin ng insulin yung glucose mo in the form of glycogen para malakas ka pa rin. Hindi ka manghihina. Okay, so, yan po yung normal. Yan yung normal na proseso. Ang problema is kapag tuloy-tuloy tayong pasok ng pasok sa katawan ng glucose. Ano mangyayari? Puno na yung liver eh. Puno na yung glycogen. No? Puno na yung storage capacity ng liver ng glycogen. Ang gagawin ng insulin, ipapasok niya sa muscles, ipapasok niya sa cells. Ano pa? Pag sobrang taas po ng glucose sa dugo, hindi nakakayanin ng liver na gawin itong glycogen. Ang gagawin po niya, isisingit niya sa mga gilid-gilid ng liver natin. Wala na sa loob as glycogen, nandoon na ngayon ang glucose sa gilid ng ating liver in the form of fats. Kaya pala fatty liver. In the form of fats. Kaya, Kaya pala fatty ang liver. pagkakaroon ng malaking tiyan ay hindi nangangahulugang meron kang malaking bituka. Medyo ano natin ako. Kaya ako nag-jacket eh. Nakakahiya eh. Nabuking siya. Kaya nga maganda to, paalala sa ating lahat ito eh. Ang pagkakaroon ng malaking tiyan ay hindi ibig sabihin may malaki kang bituka. Storage lang. Ang pagkakaroon ng malaking tiyan ay senyales ng taba sa liver. Yun. Buti lang, wala ko tiyan. Oh. Meron. Ay, hindi, wala na talaga. Sabi nila, pag malaki tiyan, malakas kumain. Totoo yun, kasi kain ka ng glucose eh. Eh, hindi na kasya sa liver yung glycogen. Hindi na maipasok sa muscle. Hindi na magamit ng cells. Eh, pasok ka pa rin ng pasok, taas ng taas yung asukal sa dugo, para hindi tayo mamatay, para hindi tayo maapektuhan ng sobrang glucose. Kukunin siya ng liver, ibabalot niya sa gilid-gilid ng liver as fats. Sino nagsabi nun? Isang study po. No? Kaya sabi dyan, belly fat is more than just skin deep. Ang pagkakaroon ng malaking tiyan ay, pag nagpapaliit ka ng tiyan, hindi lang nagpapapogi ka. Kaya tayo magpapaliit ng tiyan ngayon, sama ako, kaya tayo magpapaliit ng tiyan ngayon para maging healthy, hindi para maging pogi. Yes! Dahil pag healthy ka, pogi ka na, maganda ka na. Yes. Di ba? Sino nagsabi noon? Isang study po ito, ginawa po ito sa Amerika. No? Sabi po dito, hepatic lipotaba. Lipotaba. Genesis, beginning, umpisa. So, nag-uumpisa yung taba sa hepatic area. Hepa is liver. So, may mga pagkakataong nag-uumpisa yung development ng taba sa liver. Kailan? Kailan mangyayari yan? Ayun, no? Ano yung title? From Sugar to fat. Kaya yung sobrang asukal, especially po yung mga processed na asukal. Mamaya pag-usapan natin yun, no? Yung processed na asukal. Yan po ay magdudulot, hindi lang ng pagiging diabetic mo, pagtaas ng blood sugar mo, kundi pag-develop ng fats sa palibot ng ating liver. Ito pa, another study. Lipotaba, Genesis, umpisa, de novo, bago. No? So nagkakaroon daw po ng bagong pag-uumpisa ng taba. Nagkakaroon ng bagong taba. May new fats, nagde-develop ng bagong taba na nagiging cause ng non-alcoholic fatty liver disease. Pansinin niyo po yung sakit, ano? Anong tawag doon sa sakit? Non-alcoholic fatty liver fatty disease. liver disease. Kailan lumabas yung salitang ito? 1980. 1980 lang po lumabas yung salitang non-alcoholic fatty liver disease. Bakit? Dati nang merong fatty liver disease. Dati nang meron yan. Pero ang mga merong fatty liver disease before 1980 ay mga taong alcoholic. Yung mga taong toma ng toma. Kasi lasenggo at lasenga. No? Kasi ang alcohol, sinisira po niya yung mga enzymes sa liver natin. So, ang cause ng fatty liver nung araw ay alcoholism.
Pero noong 1980, they were able to discover na may mga bata, hindi naman umiinom ng alak, pero nagkakaroon ng fatty liver. Anong cause? Pinag-aralan po nila. They found out na ito ay dahilan sa mga sugary food. Eh lahat ngayon ng pagkain po matamis. Tingnan nyo yung label ng mga ginagamit nating ingredients sa bahay. Lahat may form of sugar. Eh hindi tayo aware. Tira ka ng tira ng only rice. Inom ka ng inom ng 3-in-1 coffee. Sabay mo, sinasabi mo ng Coca-Cola. Eh yung mga ginagamit mong panluto, yung mga ingredients, at yung mga iba pang chichirya, puro asukal. So punong-puno tayo ng asukal. Hindi na siya ngayon kasya sa liver. So saan siya mag-develop? Dun sa labas na siya ng liver na de-develop. In the form of new fats. Kaya yan po yung problema natin ngayon, no? Pagdating sa asukal. Carbohydrate intake and non-alcoholic fatty liver disease, fructose as a weapon of mass destruction. Ito yung sinasabi ko po na chemically processed sugar, no? Fructose. Ang prutas, meron siyang fructose. Hindi po ito yon, ha? Baka ma-misinterpret nyo. Baka sabihin nyo, ay naku, masama pala ang fructose, hindi na ako kakain ng prutas. Hindi. Kasi pag kinain mo prutas, may minerals yun. May enzymes yun, may mga nutrients yun. Kailangan mo yun, healthy yun. Ito po kasi, yung fructose na ito, corn syrup ito, ayun o. High fructose, corn syrup. Tinanggal yung minerals, tinanggal lahat, ang iniwan lang yung tamis. Tapos kinoncentrate yung tamis. Yan yung kape. Yun po ay hindi napaprocess ng body. Yung chemical na asukal na yan, yung fructose na yan, ay hindi po napaprocess ng body. Ang ordinaryong glucose kayang i-process ng cells, ng muscles, kaya. Pero ang fructose, yung chemical ha, hindi yung fructose sa asukal ng prutas. Ito yung chemically processed high fructose corn syrup. Ito po, hindi ito napaprocess ng katawan except the liver. Kinumpare nga po itong fructose na ito sa mataas na 98% na alcohol, pareho ang epekto. Uminom ka ng 98 proof na alcohol, lambanog, or yung matatapang na alak, pareho ang epekto niya sa liver pag kumain ka ng high fructose corn syrup. Nasaan to? Nasa mga ice cream natin, nasa mga soft drinks natin, Do not. nasa mga... lahat po halos kasi napakamura ng high fructose corn syrup. Yan ang pinakamurang asukal.